Good morning, madlang people, and yes, welcome back to my channel. Today is Tuesday, at nagpaplano ako mangapit bahay. So, bago ako mangapit bahay, magchichika muna ako. At ito ay ang isda. So, kung mahilig ka sa isda, ay panuorin mo ang video ito dahil ikikwento ko kung bakit magiging disappointed sa'yo o madidismaya ka o maiinis ka sa parting ito. Isa sa mahirap na makita o hindi common dito sa Pakistan is ang isda. Yes, ang isda po ay hindi common. Siguro sabihin ba, oh hindi, maraming isda dito. Opo, marami namang isda pero parang iisa lang yung isdang napaka-common sa kanila at yun ay yung raho o roho. Ang tawag nila dito ay roho, sa atin naman ay raho. Yung isdang tabang na malalaki, 'di ba? Na medyo matigas yung laman, na malalaki ang buto, matitigas din ang tinik. Basta 'yun, isdang tabang. I-search nyo na lang kung ano ba yung sinasabi kong raho. Pero yun nga, sa Pilipinas, ang tawag natin ay raho. O sa amin sa Batangas o Lipa. Masasabi kong lucky din o swerte yung mga nasa Karachi kasi dito sa Karachi maraming klase ng isda kasi nga nasa tabi kami ng dagat o ang Karachi po ay maraming port o seaside po kami. Depende kung saan ka dito sa Karachi kasi ang Karachi malaki din o ang province of Sindh, okay? Nasa province of Sindh kami at nasa Karachi City. Pero yung city mismo ng Karachi, yon, Karachi is a sea level ng Pakistan. Yung mga nasa Clifton, yung mga nasa Defense, sila talaga yung malapit talaga sa dagat. Pero kami, medyo malayo-layo ng konti. Siguro mga 1 hour, 30 minutes ang layo namin. At yun na rin, hindi na rin malayo. At yun nga, maraming, dito sa Karachi ay maraming klase ng isda. Yes, maraming klase ng isda. Pero pero ang nakakatuwa, hindi kami nakakakain basta-basta ng isda. Lalo na nung bago pa lang ako dito, may kwento ko lang. Nung bago pa lang ako dito, nagtataka ako kahit bakit sa loob ng ng 4 na taon, talagang hindi ako nakakain ng isda. I mean, nakakain ako ng isda pero dun sa mga party kapag umaattend kami ng gatherings, ng family gatherings, kapag nag-celebrate sila ng birthday, nag-order sila ng isda kasi alam nila na kumakain nga tayo ng isda, mga Pilipino ay mahilig sa isda. At yung isda nila, yung malalaki na ginagawa nilang fish fillet pero malalaki siya at matabang. Iba ang lasa. So hindi ka talaga masasatisfied kasi nga hindi nga sila fish eater. May mga kumakain pero hindi halos lahat ay hindi. Okay? Very selective yung kinakain nilang isda. Katulad na lang ng raho. Yan talaga yung common din na alam nilang isda, ang raho. Kasi nga, makikita yan sa iba't ibang lugar dito sa Pakistan. So pag-uusapan na lang muna natin. Pag-uusapan na lang muna natin yung isda, wag muna yung bukas na lang ulit yung yung mga places na pwede tayong bumili ng pagkain ng, nga sinasabi ko, bihira yung isda dito. Pero dito sa Karachi, dahil nga seaside, halos naman lahat ng isda ay nandito. Mayroon pa nga ditong part na sa Sabzi Mandi. Okay? May isa pa ditong lugar na nung tawag dito, talagang doon ibinabagsak ang mga iba't ibang klase ng isda para ibenta sa iba't ibang parte ng Pakistan. Meron din ditong fish fund, okay? Fish fund na tinatawag, na pwede kang makabili ng mga fresh na isda. At sorry to say, pero hindi pa rin ako nakakapunta sa mga lugar na yan kasi nga, alam nyo na, depende kasi sa asawa mo. Yan, maraming klase dito ng isda. May tulingan, may bangos, may sapsap, malalapad na malalaki. Maraming isda dito, may tamban. Mayroon yung pwedeng gawing bagoong. At basta yung maraming klase din ng isda. Kaya ang mahirap nito, hindi lang natin alam kung anong tawag nila dito. Kaya kung gusto mong malaman kung ano yung tawag nila dito, ano ba talaga exact na pangalan o tawag doon sa isdang iyon, i-search nyo muna, mag-search muna kayo online kung ano ba yun sa Urdu. Doon makikita nyo kung ano yung tawag nila sa isdang yun. Although may iba't iba silang languages o lingwahe. Depende sa ethnic nature nila. Pero, yung talagang major language nila is Urdu. Kung sa atin, Tagalog. Yung Punjabi, Sindhi, Sraiki, Patan,
pasto ang tawag sa ano nila, di ba? Sa pasto ang tawag sa kanilang language at marami pang iba. So, pero kung Urdu yung sasabihin mo, okay lang. Kasi maiintindihan ka pa rin nila. Or else, kung ikaw mismo ang pupunta doon sa palengke para mamalengke, so sa itsura pa lang alam na natin kung ano bang klase ng isda yun. At yun nga po, marami ditong klase ng isda dito sa Karachi. Ang problema nito, dahil nga ang mga asawa namin, katulad ko, ang asawa ko, bukod sa ayaw na bukod sa ayaw na akong payagang pumunta sa mga lugar nito, pero sa katotohanan napakarami po dito sa palibot namin na pwedeng palengke na nagtitinda ng isda, katulad halimbawa ng Mosa Colony. Okay, at saka marami pang iba. I-search nyo na lang sa Google kung saan ba dito, kung ikaw ay nandito sa Karachi, kung saan ba yung may mga nagtitinda na isda. At mayroon din mga YouTuber na nagpapakita kung saan sila nakakabili ng isda, kung ano ba yung mga prices ng isda. Siyempre ang prices, depende yan, panahon. So, nung bago pa lang talaga ako dito, parang pinagbagsakan ka ng langit at lupa. Akalain mo naman yung favorite mo yung isda. Tapos pagdating mo sa isang lugar, hindi ka makakita o hindi ka makakain ng isda kasi nga hindi common sa kanila. Marami sinasabi sa akin klase ng isda ang aking binan babae, pero hindi nila alam kung paano lulutuin. At limited yung alam nila kung paano lulutuin yung isda. At ang isa pa, kapag summer, hindi sila kumakain ng isda. Kasi para sa kanila, ang isda ay mainit sa katawan. Maswerte ang mga taga Karachi dahil nga maraming klase ng isda dito. Siyempre ang presyo hindi ganun kamura, depende sa klase ng isda. Pero dahil nga hindi common yung isda, okay? Dahil nga hindi naman lahat bumibili ng isda dito. Hindi katulad sa atin, parang simula pinakamahirap hanggang sa pinakamayaman kumakain ng isda. Dito hindi Parang may mga pamilya dito na as in for life, hindi sila kumakain ng isda. Tulad na nga na lang nitong aming katulong sa bahay, okay? Hindi sila kumakain ng isda kasi siguro dahil amoy o hindi nila alam kung paano lutuin. Pero minsan kasi pinipilit ko, ayaw talaga. Sa amoy pa lang ayaw na nila. So, may mga pamilya talaga dito na hindi talaga kumakain ng isda, hindi dahil sa sila ay mahirap o mayaman, kundi hindi talaga sila nasanay, okay? So, kaya yun din siguro yung dahilan kung bakit mahal yung isda. Okay, hindi kasi katulad sa atin. Kahit saan nakakakita tayo ng isda, di ba? At saka halos tayo ay kumakain ng isda. At saka talagang napakarami isda dahil tayo ay napapalibutan ng karagatan. So, halos lahat tayo kumakain ng isda. Lalo na yung mga dried fish o yung hawot, yung tuyo, yung dilis, yung daing. Mayroon din dito mabibili, lalo na yung mga Bangladesh. Nagtitinda sila. Basta yun, marami din doon sa mga tindahan ng mga ng isda, may mga nagtitinda din ng tuyo. Kaya lang sabi nila, narinig ko lang sa mga hindi pa ako nakaka-try ng lasa, kung ano ba yung lasa talaga ng tuyo dito sa Pakistan. Nagawa dito sa Pakistan. Pero sabi nila, medyo iba na yung lasa compare sa atin sa Pilipinas. Syempre, tayo kasi sanay na tayo kung paano gumawa nun. Pero siguro dito, mayroon, baka yan ay mga Bangladesh, Indian, sila yung gumagawa nung isdang yun, tuyo. Kasi dito sa Pakistan, parang hindi yan yung malabo. Hindi kasi sila kumakain ng tuyo. Amoy pa lang, nasusuka na sila. Feeling nila, amoy daga. Pero lucky me kasi, yung mga biyanan ko, hipag ko, kapag nakikita nila may tuyo ako, may dilis, ganyan, pag nagluto ako, wala silang reklamo. Hindi naman sila nagsasabi. Kasi alam nila na kumakain nga kaming mag-ina. At ayun nga, pag nagluluto ako, bubukas sila ako ng exhaust fan para lumabas yung amoy. Good thing also is yung kusina namin ay mayroong tawag dito, may pintana na talagang labas yung amoy kapag nagluto ka. Lalo na kapag binuksan mo ang exhaust fan. Pero kapag ang bahay mo ay talagang covered, tapos may mga in-laws ka, may mga kapitbahay ka, maamoy talaga nila. Siguradong kakatukin ka kung bakit, ano ba yung amoy na yan, ganyan. Maiinis talaga sila sa amoy. Magugulat sila sa amoy. Lalo na daw yung dried fish dito sa Pakistan, na gawa sa Pakistan, sobra daw maamoy. Hindi katulad nung sa atin daw medyo mabangoy. Daw kasi hindi pa talaga ako nakakatikim ng tuyo dito, sorry ha. Although nakakatikim ako ng isda, alam nyo ba, madalas ako nakatikim ng isda. Kasi nga, may mga kababayan kasi tayo na nagtitinda online.
Okay, yung mga katulad dito sa Karachi, marami dito sa Karachi ang mga kababayan natin na nagtitinda ng isda dito sa Karachi. So, pwede kung ayaw mong pumunta sa mga ganyang lugar, sa mga palengke ng isdaan, pwede ka namang umorder sa ating mga kababayan na nagtitinda online. Ngayon, kung hindi ka taga Karachi, kung taga Lahore ka, Islamabad, o saang lugar man dito sa Pakistan, pwede ka rin namang umorder sa kanila. Basta may mga ganun kasing cases na nag-o-order sila doon, yung taga Lahore, Islamabad, o saang lugar dito sa Pakistan, na nag-o-order din sila doon sa mga kapwa natin Pinoy dito sa Pakistan para makakain lang sila ng isda. So, may paraan para maisendi yun na hindi masisira. Lalo na kung siguro mas magandang bumili kapag hindi summer. Kasi kapag summer dito, as in sobra talagang inis, as in unexplainable. At kapag naman malamig, siyempre kahit na yan ay may takes time, kahit hindi mo masyadong i-freeze, ay hindi siya agad masisira kasi nga sobrang lamig din. Sobrang lamig din dito sa Pakistan kapag winter time. So, yun, pwede kayong tayong umorder sa ating mga kababayan na nandito sa Karachi kasi nga common dito yung tilapia, bangos, yun nga po may tulingan din dito pero bibihira. Mayroon din yellow pins, mayroon ding tambakol. Ewan ko lang kung anong tawag sa inyo tawag dito o anong tawag sa inyo, pero sa amin sa Batangas kasi tambakol ang tawag dun sa malalaking na parang matataba na malalaki na parang tulingan pero mas napakalaki at mataba. Ang tawag namin doon ay tambakol at malaman. Mas gusto ko yun kasi masarap siyang iprito at saka yun nga malaman. Ayun nga lang, hindi rin ako sure kung fresh yung mabibili nyo kasi depende doon sa ating mga kababayan. Yun nga, basta kung gusto nyo yun, marami dito sa Karachi na isda, iba't ibang klase ng isda. At may mga kababayan tayong nagtitinda nito. Kung sa presyo may kamahalan kasi nga tulad ng sinabi ko, hindi nga kasi common, no? Hindi walang masyadong kumakain na maraming mga Pakistani ang hindi kumakain ng isda. At hindi nga sila common sa mga isda. Lalo na yung bangus, hindi siguro dahil ayaw nila, kundi ayaw kasi nila ng tinik. Hindi nila alam kung paano tatanggalin ng tinik. Parang tayo din, may mga Pinay na hindi marunong magtanggal ng tinik. So yun ang reason kung bakit hindi sila bumibili ng bangus o hindi rin sila masyadong nagtitinda ng bangus, kaya naman ang mahal. Okay? So medyo pricey kung compare sa pera natin. Okay? Compare sa pera ng Pakistan kasi nasa 1,000 plus yan. Per kilo, 1,000 plus per kilo. Pero pag mga tilapia, ganyan, mga 800, 600, 800, hindi yan bababa sa 600, okay? Depende sa panahon. Pero pwede din yang lumampas ng 1,000. Depende nga sa panahon at depende rin sa laki ng tilapia. So, depende. Isip natin sobrang mahal kung Pakistani yung pera natin. Pero kung hindi, kung dollar yung pera mo, ay mura na yan. Lalo na kung ang asawa mo ay nagtatrabaho sa ibang bansa, di ba? Kung hindi nyo naman kaya na bumili sa online, kung wala tayong budget para doon bumili sa ating mga kababayan, pwede naman kayong pumunta sa mga metro. Imtiaz, mayroon yan. Imtiaz, Metro, Carrefour, mayroon yang nagtitinda yan ng mga isda. May mga isda din dyan na makikita ka. Isa pa, mayroon din ditong mga alimango or alimasag. Okay? Mas common yung alimasag. Yung alimango, may makikita ka rin, pero hindi ganun karami. Mayroon, mas common sa kanila yung alimasag. Okay? Magkaiba kasi yung alimango sa alimasag. Yung alimango, yung malaman, di ba? Yung ating alimango ay malaman, at yung alimasag ay hindi masyadong malaman. Medyo payat siya. Malaki lang siyang tingnan, pero mapayat. Okay? Hindi katulad ng alimango. Mayroon din mga shrimp, mayroon din squid o ano bang tawag dito. Ayan, may squid, may octopus, depende. At saka depende sa panahon, okay? Maraming mga ganyan, may mga ganyan din dito. So kung nagki-crave ka sa calamares, pwede kang mag-order ng squid, okay? Medyo, yun nga, tulad na sinasabi ko, medyo pricey. Pero, okay na rin kasi kung minsan, at least once or 2 times a year, nakakakain tayo. At least yung craving natin, kahit papano, ay naiibsan, di ba? So, depende. Yun. Sa metro kasi, sigurado yan mayroong shrimp at saka mayroong alimasag. Madalas ako makakita sa metro. At saka sa
care for. Kaya lang, ano siya, preserve nga. Pero okay na rin, at least, di ba? Preserve siya. So, yun, dyan makakakita kayo ng mga isda. At kung yung normal na isda lang talaga, kung ang craving mo ay isda lang talaga, gusto mo lang makakain ng isda at medyo malayo ka sa Karachi City, sa Lahore, sa Islamabad, doon sa malalaking bayan ng Pakistan. At medyo kumbaga sa atin ay maliliit na bayan lang o baryo. Sigurado yan, mayroon silang raho. Kasi yung raho, very common sa kanila. Hindi ko alam kung paano, bakit. Kasi di ba ang raho, tawag dito, tubig tabang. Malalaki naman kasi yung ilog nila. Maraming raho dito. At saka siguro, inaalagaan din nila yan sa fish pond. Tapos ibinebenta nila kung saan-saang part ng Pakistan. Dito nga lang sa Karachi, halos lahat ng street, lahat ng places ay may raho. May naglalako minsan, yung mga naglalako. Minsan naman may kita nyo sa mga Sunday market, mayroong mga hindi ganun karami, pero mayroon yung mga nagpe-pwesto-pwesto sa mga tabi ng daan na nagtitinda ng isdang raho. Yun. Ang raho naman, okay din naman kasi masarap din siyang isinigang, masarap din siyang paksiw, masarap din siyang tinola, masarap din siyang kinamatisan, depende kung fresh at saka medyo malaman o medyo mataba, di ba? Masarap din. Yun nga lang medyo malansa, maamoy, masyadong matapang yung amoy. Pero maraming paraan, lagyan nyo ng suka, konting suka para mawala yung amoy, o kaya naman ay lemon juice, okay? Nakakaalis din yan ng amoy, or kape. Alam nyo ba na ang kape powder ay nakakaalis ng lansa? Nakakaalis po ng lansa ang kape. So, kung mayroon kang kape, pwede rin yun ang ilagay mo para maalis yung lansa ng raho. Kasi sobra talagang matapang ang amoy ang lansa ng raho. Yun nga, i-share ko na nga sa inyo kung ano ba yung isa pang malaking problema o isang bagay pa na makakapagpalungkot sa atin na magkakaroon tayo ng homesick, lalo na kung mahilig ka sa isda. Parang bihira naman yung bihira kasi sa mga Pilipino talaga. Kahit mahirap mayaman yan. Bihira sa mga Pilipino hindi kumakain ng isda, di ba? Kahit prito. Karamihan sa atin, mahilig talaga sa isda. So, yung isda, medyo mahirap matagpuan. Pero dito nga, tulad ng sinasabi ko, dito sa Pakistan, mayroon talagang bagsakan ng isda. O, iba't ibang klase ng isda. Yun nga, saka depende sa asawa mo, kung asawa mo hindi maarte. Di ba? Yung go, 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 go. Diba? May mga ganyan kasing klaseng mga lalaki na wala silang arte sa katawan. Let's go, buy if you want. Diba? Parang, okay, you want, okay, let's go, come with me. Pero may mga lalaki kasi tulad ng asawa ko, my God, hindi maarte ang asawa ko. Pero pagdating sa palengke, ayaw niya talaga sa palengke, lalo na pag-isdaan. Kasi ayaw niya talaga ng amoy. Pwede ko siyang yayain sa ibang lugar, wag lang talaga sa palengke. Kahit pa magkagalit kami ng isang taon, wag lang talaga siyang mayaya sa palengke sa isdaan. Or umorder na lang ako. Or pumunta na lang yan sa metro. Nga lang ang advantage ko kasi dito sa Pakistan, sa Karachi. Yan nga, maraming mga ganyang tindahan. At saka yun nga, may mga online o kaya naman may mga paglabas. Pag nag-ikot-ikot na ako, nangapit bahay ako, may makikita na ako dyan, mga nagtitinda ng mga raho. Okay na, nakakaano na yun ng cravings ko. Pero pag yung mga tilapia, yung mga bangus, at saka yung mga squid, yung mga malalaking isda, kailangan ko pang pag-isipan yun. Hindi po pwedeng araw-araw, hindi po pwedeng linggo-linggo, medyo pricey. Masisira ang budget natin. So, okay naman yung paminsan-minsan siguro once a month or kaya twice a year. Yung mga bangus na ganyan. At saka mga squid. At saka depende kasi sa panahon ang price niyan. Pero pricey talaga. Which is understandable o naiintindihan ko naman. Kasi nga, tulad ng sinabi ko, hindi nga sila mahilig sa isda. So, masasabi ko basta dito sa Karachi maraming isda, maraming klase ng isda. So kung nasa ibang lugar ka, pwede ka namang umorder sa ating mga kababayan. At yan nga, pwede naman tayo sa malaking stores bumili ng mga isda. At ang isda nga ang isa sa magiging problema nyo kapag nandito na tayo sa Pakistan. O kung nandito ka na sa Pakistan o pupunta ka pa lang sa Pakistan, I just want to inform you na magkakaroon tayo ng issue
pagdating sa isda. Lalo na kung ikaw ay mahilig sa isda. Pero kung hindi naman, hindi yun magiging issue sa'yo, di ba? Hindi naman magiging problema sa'yo. At lalo na kung ikaw ay nandito sa Karachi City. Yan. Marami isda at tapos marami ka ring pera. So, no problem at all. Pero kung wala tayong pera, okay na yung paminsan-minsan. Sa paminsan-minsan naman siguro makakabili tayo. Diba? At least makatikim. At kung para medyo mas madali o mas mura, pilitin natin yung ating asawa o kaya pilitin natin ang ating sarili na makapunta sa mga lugar nito para tayo ay makatipid at makabili ng mga isdang gusto natin. Doon sa mga lugar na bagsakan talaga o palengke ng mga isda. Ayan. So, yan yung gusto kong i-share sa inyo ngayong araw na ito. Ang about sa isda. Yes, thank you so much. And this is all for today. Thank you for watching and for staying with me until the end. And if you are new to my channel, please don't forget to subscribe, like, and share na rin po kung if ever mayroon kayong mga kaibigan o kakilala na may asawang Pakistani o mag-aasawa pa ng Pakistani para naman ma-inform sila, para naman magkaroon sila ng ideas, di ba? Ang mga kwento pong ito na kinikwento ko ay hindi para takutin kayo o para magbago isip nyo. Hindi naman. Binibigyan ko lang kayo ng information dahil iba nga yung expectation versus reality. So at least kung may expectation kayo, ay mababalance yung expectation nyo. Kung gusto nyo pa na dumami ang inyong kaalaman tungkol sa Pakistan o sa buhay namin dito sa Pakistan, lagi kayong manood ng video ko. Dahil i-share ko lang kung ano ba talaga yung totoong nangyayari, yung reality of life dito sa Pakistan. See you on my next video. Bye for now.